Hey, what's up? Good morning at Happy New Year. So, ito ang buhay ng isang OFW sa New Year. Merong pasok tayo, guys. So, bago pa lang yan, ako nga pala si Ivan, isang OFW dito sa Riyadh. Matagal na rin ito trabaho, around 11 years. So, ito yung ruta ko papasok ng trabaho. Papunta ngayon ako sa may Airport Road. So, dati kasi ang trabaho ko ay nasa Alcarge. Medyo malayo din. Ngayon, nung lumipat ako ng trabaho, napunta na sa north ng Riyadh yung bago kong company. So ito yung ruta ko ngayon kasi nakalipat na ako ng bahay. So dati kasi nung nandun ako sa luma kong company, stay in kami sa accommodation ng company. So ang biyahe lang madalas from Bilya papunta dun sa trabaho, which is already around 15 minutes. Kaya mabilis na makarating sa trabaho. So matagal din ako sa dati kong company. Siguro umabot din ako ng 9 years halos. Almost 10 na nga. At umaganda naman yung company. Okay naman. Kaya nga lang syempre naghanap tayo ng mas mataas na opportunity at nalipat nga tayo dito sa bagong company. At yung nalipatan kong company ay nandito nga sa north. So naging struggle ko talaga yung paglilipat kasi talagang mahirap maglipat noon kasi talagang pinipilit ng HR dati na hindi pwedeng lumipat. Pero since binasa ko naman yung contract at yung labor law, pinilit ko rin makapag-resign at pinayagan na naman nila. Pero matindi nga lang talaga ang pakikiusap yung ginawa ko at nakalipat na nga ako ng trabaho dito. So around 2023 nakalipat na ako at nag-leave out. Ito yung first time ko na nag-leave out at nakahanap ako ng bahay sa south kasi marami rin talagang struggle sa paghahanap ng bahay dito sa Middle East, dito sa Riyadh especially kasi talagang nagtaasan yung mga renta ng bahay. So ito na yung ruta ko pa Airport Road. Ito na yung lagi kong dinadaanan yan. Dati dinadaanan ko rin ito nung galing ako sa south. Minsan dumadaan ako sa Western Ring Road at ngayon minsan dito sa Airport Road. Pero dahil lumipat na ako ng bahay, malapit-lapit na siya ngayon, around 25 minutes. Dati kasi umaabot ng 45 minutes yung biyahe ko. Sa isang ruta lang yun, papasok around 60 kilometers. At pabalik another 60. Tapos sobra pang traffic papunta dun sa south. At grabe talaga yung battle doon. So dito sa Saudi, dito na ako natuto mag-drive. Dito rin ako kumuha ng driver's license. So yan, medyo traffic dito sa Ring Road kasi dito ipon-ipon yung mga sasakyan kung saan yung converging ng maraming exit. At dahil nga medyo nagka-traffic dito, medyo dahan-dahan yung takbo natin. Yung paggamit ng signal light, napaka-importante talaga nitong signal light sa pang-araw-araw na pagdadrive. Ang dami ko nang naiwasan na disgrasya dahil lang sa paggamit ng signal light. So pag drive ka dito sa Saudi Arabia, iba yung habit ng ibang driver dito. Minsan kapag nag-signal light ka, instead na bumagal sila, lalo ka nilang uunahan. So ang gagawin mo talaga ay kailangan mo maobserba sa mga sasakyan sa tabi at sa likod upang makaiwas sa disgrasya. So pag ganyan, sobrang lapit sa'yo ng nasa unahan mo. So magdistansya ka lang at chill ride ka lang kapag ganyan. Dahan-dahan lang. Yung gamit ko nga pala dito isang Toyota Eco, isang 2004 model. Grabe ang tinakbo ng sasakyan na to, around siguro 650,000 na according dun sa dashboard niya. Matibay talagang Toyota. So ito yung araw-araw kong ginagamit kapag na-drive manual. Medyo masakit sa paa kapag traffic, pero kapag nalagpasan mo naman traffic, talaga namang solid pa rin. Tumatakbo pa rin siya hanggang ngayon, basta proper maintenance lang. At ito, malapit na rin tayo makalagpas dito sa traffic dito. Basta every time na lilipat ka ng linya, gumamit ka ng signal light. Meron naman nag-giveaway agad, meron namang hindi. Pero syempre, pagka hindi nag-giveaway, hayaan mo siya makalagpas, saka ka naman lumipat ng linya. So ganito lang naman dito. Pag nagkakaroon naman ng disgrasya dito, hindi naman nag-aaway madalas. Minsan naman nagkakamayan lang, tumatawag ng Najim. Yung Najim nga pala yung mga agency na nag-evaluate ng disgrasya, kung ano yung mga nangyaring sa banggaan. Sila yung kumukonekta between doon sa party ng nakabangga o bumangga o yung insurance company na meron yung dalawang party. Sila yung nag-evaluate at sila yung nagsasabi kung sino yung may liability, kung sino yung may kasalanan.
At minsan yung police, pero kadalasan sila talaga yung nagre-respond. Pwede rin yung police, kaya nga lang minsan kapag ka police, punta ka pa ng Muror, punta ka doon sa police station, tapos kukuha ka ng report. Pero kapag ka na gym, direkta na, so mas mabilis yung process. Ganito dito sa Saudi, hiwalay yung trabaho ng police sa kayo ng mga insurance police na naghahawak ng mga disgrasya. So mabilis lang. Isang beses nagkaroon ako ng problema, na disgrasya ako malapit sa airport road, at wala pang 3 araw na resolve agad yung insurance claim. Nabangga ako sa gilid, at yun, nakuha ko agad yung insurance claim, kasi mabilis din kapag ka na-evaluate nila, tapos may kasalanan ang may kasalanan is yung nakabangga sa likod mo. Si yung insurance na nakabangga sa'yo yung magbabayad sa'yo ng danyos. So papa-estimate mo siya dun sa takdir, andalin mo siya dun sa estimation. Yung agencies naman na nag-estimate nung cost ng nabangga. So ipapakosting mo doon, tapos ipapasa mo yun sa insurance company nung nakabangga sa'yo. So mabilis lang actually, wala pa halos minsan 3 days. Kasi yung policy nila umaabot ng 5 days. Depende sa sa laki ng bayad. Pagka malaki talaga minsan umaabot ng 2 weeks. Pero kapag mga maliit lang, maabot naman ng 3 days. Katulad na sa akin, 3 days lang. So nakakuha din ako ng siguro mga 2,500 riyal kasi nawasak yung bumper nung gilid ko. So nag-drifting kasi yun, nasa U-turn ako, bigla siyang nag-spin yung sasakyan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Na-shock siya siguro kasi nga may U-turn doon, nakastop naman kami. Kaya medyo paangat yung area niya. Pag biglang litaw niya, yun, nag-spin siya, tapos bumangga. Pag-iikot niya, bumangga sa bumper namin. Kaya medyo parang komplikado yung nangyari, kasi nagtatanong yung Najim o yung saka yung police, bakit anong nangyari doon sa kotse at nakatabingi, nakasalubong sa amin. At pero nung pinuntaman namin, tapos binidyo, pinakita namin kung ano yung nangyari. So ayun, liability nung yung sasakyan na nakabangga. So ito naman, nasa main high road na tayo guys. Mabilis takbo dito actually. Ayan, nasa kaliwa na yan, mabilis takbo dyan, mostly 120. Dito sa gitna, 110, 120 pwede rin dyan. Dito naman sa kanan, pwede dyan yung mga slow moving car. Pwede ka rin dyan kapag nag-chill ride ka. Dito sa kanan. Minsan nandito ako sa gitna kapag hindi ako nagmamadali. Pero pag nagmamadali naman ako, nandito ako sa kaliwa. So medyo mabilis yung takbuhan dyan, at talaga na marami nagmamadali. Dito kapag gusto nung lumagpas ng mga nasa likod mo, nagsisignal sila nagsisignal sila ng flashing ng headlight. Alam mo na yun na gusto nilang mag-overtake. So pagka ganun, chill lang, signal light ka papuntang kanan, tapos lipat ka ng linya. Ganun lang, ganun naman dito. Walang nagiging seryosong away. Mostly ilaw-ilaw lang yung nagiging away dito. Yung parang iilawan ng headlight. Pero ganun lang, walang masyadong road rage. So chill ride lang naman dito, mabilis din ang takbo natin. So mahaba na rin yung tinatakbo ko dito. Actually yung dulo nito, sa dulo ng konti, nandyan yung Granada Mall, yung isa sa pinakamalaking mall dito sa Riyadh. So yung maraming kayong mabibili na kung ano mga gamit doon, mga branded. So ito kasi umaga to, mga alas 6 ng umaga. So mostly yung mga ibang papasok ay nagmamadali din. Nakikita niyo naman kanina yung video, may talagang lumulusot bigla galing sa kanan papuntang kaliwa ng mabilis. Kapag hindi naman ako nagmamadali, dito lang talaga sa gitna. So kahit sila dyan, kahit magbusi-busi na, ganoon lang din, lipat ka ng linya, punta ka ng kanan, tapos palagpasin mo sila. Pero kadalasan naman pag dito sa gitna, wala namang masyado nag-iilaw-ilaw. Madalas dito sa kaliwa, ayan, talagang nakaka-confuse, saka nakakagulat, kasi mabilis talaga takbuhan nila. At dito nga pala guys, kapag may ambulansya, matik yung mga sasakyan, tumatabi talaga sila. Halimbawa yung ambulansya na dito sa kaliwa, kasi nga mag-overtake, pupunta agad talaga yung mga sasakyan dito sa kanan, gigitna sila o iipit dito sa kabilang linya sa kanan para mapadaan agad yung mga ambulansya. Ganun dito guys, mas talaga nirespeto yung dito yung mga ambulansya kapag mabibilis. Kaya naman pag may pulis na magre-responde sa mga event, mga ganyan, ay talagang pinapalusot sila, talagang kusa kang gigilid. Ganun naman dito. At kahit yung Najim din, para din kasing pulis yung Najim kapag may mga report ng banggaan, mabilis din yung takbo nila at dito sila tumatakbo sa kaliwa.
at talagang mabilis yan, talagang nag-ano din yan, nagwawangwang din, papalusutin mo sila siyempre. So balikan naman dito sa kanan, paglagpas nila di balik ka sa kaliwa, ganun lang naman dito guys. So itong area na to ay airport road. So makikita nyo guys, ang daming mga ginagawa mga building dito. Ang mostly dito is parang entertainment park yan, tsaka malalaking malls. Grabe na rin yung pinagbago ng Riyadh, ang laki na rin ang pinagbago ng Riyadh talaga. Makikita nyo ito yung tunnel, at talaga namang maganda yung mga sa ano dito daan, talaga makinis yung ano dito, asfalto. Talagang binibigyan nila ng pansin yung ano nila, yung struktura at saka yung mga project. So ganito guys, kapag yan biglang preno, so ganoon lang din, preno ka lang, huwag ka masyadong didikit kasi yung takbuhan namin dito maabot ng 120. Parehas yan yung nasa kaliwa at nasa kanan. Minsan nga yung nasa kanan din, nasa kanan ko, ganoon din, mabilis din yung takbo niyan. So ganoon lang, huwag ka masyadong didikit. Kapag ka may dumidikit sa'yo, pwede ka mag-signal o pwede ka namang magpreno. Wala namang mawawala sa'yo kung pipreno ka. Palusutin mo lang sila at chill ride lang, bawal magalit lalo kapag umaga. Yan naman nakikita nyo nasa taas na yan, na parang bridge. Yan yung Riyadh Metro. Isa yan sa main transportation dito sa Riyadh, yung train nila. So marami yung daan at marami na rin gumagamit niyan. Matagal din nga palang ginawa yan, halos 11 years. At yung train na nga pala na yan is driverless. So yan ay walang driver. At isa yan sa mga tinatangkilik ngayon kasi talaga maraming sumasakay na ngayon sa train. Dumami na rin nga pala yung mga babaeng driver dito sa Saudi Arabia simula nung binigyan sila ng pagkakataon na makakuha ng lisensya, at makikita mo sila sa daan. Talagang napakarami na nilang driver ngayon, yung mga babae. Dati kasi hindi nagdadrive yung mga babae. So I think last other years ay binigyan sila ng laya na makakuha ng driver's license, at makikita mo sila ngayon talagang may mga sasakyan na rin, at mostly ang gamit na sasakyan yung mga malalaking sasakyan, mga SUV, ay parang ganito kalalaki mga sasakyan. So yan yung madalas na ginagamit nila. So malapit na rin nga pala ako sa merging road. Kapag ganitong nagdudugtungan na yung mga kalsada at nag-merging na siya, dito kailangan yung mag-ingat kasi marami talaga mabilis sasakyan. Bigyan lang silang lumulusot dyan sa kanan papunta dito sa kaliwa. So minsan kapag ikaw yung nakakaintindi, hayaan mo lang sila, giveaway ka na lang para iwas sa disgrasya. So malaylay na rin yung tinakbo natin guys. Yun nga pala nasa kaliwa, nakita nyo yung lumusot na mga sasakyan doon sa may yellow lane. Yung mga area na yan hindi dapat dinadaanan. So malaki yung penalty kapag dumaan ka sa may lagpas ng yellow lane sa kaliwa. Siguro mga 750 real yan kapag napicturean ka. Marami kasing camera dito, especially sa yung mga dulo-dulo, tsaka yung may mga parang banner sa taas, yung may mga pangalan sa taas. Maraming camera dyan at talagang marami CCTV. So dito kompleto sila sa mga equipment at devices sa trapiko. Nakikita nyo kung kompleto sila ng signage, mga linya. So ito yung mga daan dito sa Saudi Arabia papuntang airport road. So yung mga nakikita nyo naman na puno na yan nasa gilid, yan yung dates, yan yung national tree nila dito sa Saudi Arabia. Namumunga yan. After siguro ng winter magsisimula na mamunga yan. So yung takuhan dito ay 120, nandito sa kaliwa. So diretso lang ako niyan. Kapag mayroong gusto mag-overtake at pinapa-overtake ko na lang din kasi mas okay yung wala kayong masyadong sa daan. Sa medyo unahan nga pala nito guys is yung Princess Noura University, isa sa pinakamalaking university dito sa Saudi Arabia. So napakalaki ng facilities na dyan at nakapokus sila sa mga babae na colleges, university. So kompleto ng facilities dyan and high-tech yung mga gamit. So yan isa sa pinakamalaki dito, at sa dulo niyan yung arko, at makikita natin yan paglagpas dito sa paakyat na to. So yung tabi na to is yung train. So damadaan din yan sa Princess Noura kapag papasok. So maraming estudyante dyan. So talagang maganda yung university na dito sa Saudi Arabia. At medyo mahaba na rin guys nga pala itong kwento ko na to. So ito lang naman yung araw ko kapag papasok sa trabaho. Ito na yung route ko araw-araw. Mamaya pagka after ng trabaho, hindi naman ako sa kabilang daan ang tadaanan. Ito kasi ruta papunta sa trabaho. Yung kabila naman ay yung papalik kapag pauwi na. So dito sa area na to maraming pulis dito. So
sila yung mga nagbabantay. So tulad na sinabi ko, may dalawang klaseng pulis na nag-check sa area na to, yung sa traffic at yung sa yung police mismo, yung itim. So yung sa traffic naman yung green. So yun nasa kaliwa guys, yun yung Princess Nora University. Hindi masyadong kita sa camera pero yan, napakalawak ng facility niya. At ito ay natutumbok na nito yung airport road papunta sa international, domestic. At kaya naman kung pabalikan ng Pilipinas, sigurado ako madadaanan mo yung lugar na to. Kung nandun ka naman sa kabila, madadaanan mo naman yung Salman Road, papunta rin yun ng airport road. So yung kabila naman sa kanan niya yung Parkview Mall, may mall din kasi dyan. At yun nga guys, hanggang dito na lang, and sama nag-enjoy kayo sa driving natin ngayon. So ito yung New Year ng isang OFW. So bye guys, at huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at click yung notification bell. Salamat.